So, hello. Ako nga pala to si Sai or AC. Hindi ko pa alam yung title nung podcast ko. I mean, wala pang name yung mismong podcast ko. Pero sisipagan ko nang gumawa ng mga podcast kahit na wala pang name yung mismong channel. So, ang topic natin ngayon is paano nga ba magpatawad at mag-let go sa galit sa isang tao. So, syempre, dapat siguro i-define muna natin kung ano yung definition nung pagpapatawad, di ba? So, ang pagpapatawad, alam naman natin na madami nagsasabi na napatawad na natin yung isang tao, pero in some ways, nag-hold pa rin tayo ng grudge dun sa taong yon. So, is it consider na pagpapatawad kapag ganon? Hindi ba para sa akin lang ha, ang definition ng pagpapatawad is pagkakalimot na rin dun sa lahat ng bagay na ginawa sa ng tao. Kahit gaano pa man ka kalalayon. Kasi ikaw din ikaw yung pumili na magpatawad dun sa taong yun kahit ano pa yung ginawa niya. So, magiging pointless yung salitang pagpapatawad kung nag-hold ka pa rin ng grudge. Meron nga akong isang kaibigan na yung ex niya nag-cheat sa kanya. So sabi niya, mahal niya pa yung ex niya, kaya sabi niya pinatawad niya. Pero dun sa pagpapatawad niya na yun, parang sa kanya lagi niya pa rin iniisip na yung ex niya nag-cheat. Kumbaga may trust issues na siya na nabuo dun sa pangyayaring yun. So, hindi ko naman siya masisisi kung hindi niya fully napatawad yung ex niya during that time. Pero, if you decided to forgive someone, hindi ba dapat kalimutan mo na yung mga bagay na ginawa niya? Or hindi man kalimutan, pero pinatawad mo na nga kasi. So, dapat 100% yung pagpapatawad, hindi ba? Pero ang ano lang din, bakit nga ba natin kailangan patawarin yung mga tao na nakagawa sa atin ng kasalanan? Syempre, no? Isang way na rin siguro ng pagbabawas natin ng iisipin sa sarili or sa utak natin. Kasi pag may isa kang taong hindi pinatawad or parang may isa kang taong iniisip dahil galit ka sa kanya, di ba parang mas talo ka lang mai-stress nun? Isipin mo na lang, ay si ganito, may galit ako sa kanya. Kumbaga, nagtatanim ka ng galit sa kanya palagi na nakakadagdag palalo ng stress sa'yo. So, alam ko hindi madali magpatawad, pero bakit hindi subukan, di ba? Kahit pa konti-konti. Para kasing pag hindi natin napatawad yung isang tao, balang araw sa atin din mababalik. Isang ano na lang din dito sa akin dati kasi. So I have experience sa nanay ko during bata ako. So yung mama ko dati para niya hindi niya ako paboritong anak. Parang ganun yung pinaparating niya sa akin. So napapalo ako ng mama ko. Nakukulong ako sa kwarto, sa bodega, ganun. Nakukurot ako. Hanggang pagtanda ko, yung mama ko, may grudge ako sa kanya. Hindi ko pa siya napapatawad doon sa mga bagay-bagay na ginawa niya sa akin nung bata ako. Hanggang sa dumating lang na sa point ng buhay na yung nanay ko, nakita ko nag-seizure yung nanay ko. So akala ko during that time na yung mama ko mamamatay na or mawawala na, kasi syempre ano yun unang beses sa buhay ko na makita ko yung nanay ko na ganun. So, after nung pangyayaring yun, parang napaisip ako, hindi ba dapat yung mga grudge na hinuhold back ko dun sa mama ko, bitawan ko na? Hindi ba dapat patawarin ko na yung nanay ko? Kasi, kumbaga, walang nagturo sa kanya maging magulang. Kumbaga, binuhay niya lang din ako kung ano yung alam niyang tamang gawin. Ganon.
Kaya nung simula nga nang nagsisure yung mama ko, parang bago pa ako mahuli ang lahat, bago pa ako mawalan ng magulang, ng mama, ng nanay, sisimulan ko na at least patawarin yung tao kasi wala eh, lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Kaya at least somehow dapat siguro or normal siguro na patawarin natin yung tao na nakagawa sa atin ng kasalanan. Hindi na nga ata tanong yung ano eh, yung kung bakit kailangan nating patawarin yung isang taong nakagawa sa atin ng mali. Unless yung mali na yun, eh, sobrang mali naman na talaga. Basta yung talagang maling-mali na, yung hindi na talaga mapapatawad ng kahit sino. May mga ganung pagkakamali pa rin naman kasi syempre. Hindi ko naman pwede sabihin na patawarin mo na yan si ganyan. Eh kung nakapatay si ganyan, mapapatawad mo hindi. Eh kung nang rape si ganyan, mapapatawad mo hindi, 'di ba? So may mga bagay pa rin naman na exemption dun sa salitang pagpapatawad na yun. So eto, isa pang ano, naisip ko lang, gaano nga ba katagal bago tayo magpatawad? Kasi syempre ako bata pa ako nung time na napapalo ako ng mama ko, nakukulong ako, bata pa ako noon. So napaisip ako gaano nga ba katagal bago ko muna patawarin yung mama ko nung sa mga nagawa niya. Kasi simula 5 years old ako, tapos dumating na ako ng 18, 19, hindi ko pa napapatawad yung mama ko. So napaisip ako nung nagsisure na nanay ko, gaano ba katagal bago ko patawarin yung mama ko? Hindi ba dapat patawarin ko na siya kasi ginagawa niya lang din naman yung best niya kung para ma-supplement kung ano yung pangangailangan ko. So ang isang general na sagot lang din siguro dito kung gaano katagal bago tayo magpatawad ng isang tao, eh ang may sasagot ko lang, paano ba? Ang masasagot ko lang, hanggat hindi ka pa handang kalimutan yung mga bagay na ginawa sa'yo ng tao, wag mo muna siyang papatawarin. 'Di ba? Kasi parang magiging useless lahat ng mga bagay nung pagpapatawad mo kung hindi mo kakalimutan or parang lagi mong i-bring back yung mga kasalanang nagawa niya. Magiging useless yung pagpapatawad mo. So kahit gaano pa katagal yung pagpapatawad mo, it's okay at as long as in some days yung tao na yun mapapatawad mo, hindi yung tumagal na yung panahon, kakalimutan na lang, ganun. Kaya marami din magkakaibigan na ganun eh, pag nagkaroon ng tampuhan, nakakalimutan na lang, tapos wala nang patawaran, parang kinalimutan na lahat ng pinagsamahan. So isa pang ano, paano mo nga ba malalaman na napatawad mo ng isang tao? Pag ba kinakausap mo na siya after na makagawa ng kasalanan? Kapag ba lumalabas na kayo? Kapag ba nagkakasama na kayo after yung magkatampuhan ng ilang taon or buwan? O kapag nakalimutan mo na yung mga kasalanan niyang ginawa? Para sa akin, kung relationship based naman, dito sa tanong na paano mo malalaman kung napatawad mo ng isang tao, relationship based lang ha. Masaya ka na para dun sa isang tao kahit nagawan ka niya ng pagkakamali. Based sa past experience ko sa relationship, may grudge ako dito sa ex ko, sa recent na ex ko. May grudge ako sa kanya after what she did, pero like ngayon parang okay na, parang alam mo yun,
hindi na ako galit, wala na akong something about sa kanya pag nakikita ko siya. It's normal, sabi ko, na parang parte nga lang talaga siguro ng isang bagay or ng pangyayari yung mga ganong bagay. So, kung nagkamali yung isang tao, parte yun na magkakamali talaga siya. So, bakit ko i-hold yung grudge ko? Bakit ko pa siya iisipin palagi? Dahil lang sa galit or sa kasalanan na nagawa niya sa akin. So, ang ginawa ko na lang, kahit hindi humingi ng tawad yung tao sa akin, pinatawad ko kasi ako mismo gusto ko na rin palayain yung sarili ko dun sa mga bagay na nag-hold back sa akin about sa kanya. So, simula nun parang napaisip ako na isang way para nalaman mong napatawad mo ng isang tao bukod sa tanggap mo na siya is nakalimutan mo na yung lahat ng ginawa niya na mali. Pero hindi naman porket nakalimutan mo na yung lahat ng mali na ginawa niya, papabayaan mo na lang na ulitin sa'yo ulit yung ganon, no? Basta nakalimutan mo lang, pinatawad mo lang, tinanggal mo na lang sa utak mo yung mga what ifs na ulitin or saktan ka niya ulit, ganon, or makagawa ulit ng kasalanan sa'yo. Yun, mga tinanggal ko na siya sa utak ko. Kasi parang useless yung pagpapatawad nung isang bagay, nung isang tao kung paulit-ulit mo i-bring back yung isang bagay. Ewan ko lang ha, basta para sa akin, doon mo malalaman na napatawad mo ng isang tao kapag nakalimutan mo na lahat ng ginawa niya sa'yo. Kapag natitignan mo na yung tao na yon na, okay na to, lahat ng tao nagkakamali lang. Kapag, siguro, in a relationship base, kapag invisible na yung tao sa'yo, napatawad mo na siya. Kapag hindi mo na binabalik-balik yung mga bagay na ginawa niya, na kasalanan sa'yo, yun, siguro, napatawad mo na isang tao. Di ko alam kung saan pumunta yung podcast. Basta nag-freestyle lang ako. Ewan ko. Subok lang. Pero doon ko na siguro tatapusin kasi ewan, wala na ako masabi eh. So, next topic na lang tayo ulit sa susunod, no? Bye-bye.